Anghel ang paglalarawan kay Pope Francis ng ilang kabataan na nayakap at nakasalamuhan niya sa sorpresa niyang pagdalo noon sa Maynila. At ang isang Pilipino naman ipinakita ang isang regalo na mula mismo sa Santo Papa. Saksi si Marisol Abduraman. Hindi raw inaasahan ng Pilipino si Carmelo Villanueva na masisilayan niya si Pope Francis 2 araw bago pumanaw ang Santo Papa. Nagulat daw kasi sila nang bumaba mula sa balkonahe ang Santo Papa para makasalamuha ang mga tao. How was he, Sir Carmelo? Nakakalingon pa ba siya sa tao? Na itaaangat pa ba niya yung kamay niya? Actually, nakakataas pa yung kamay niya pero mahina ng boses niya. Minsan na rin daw siyang niyakap ng Santo Papa. Ilang beses din nagkaroon ng pagkakataon noon si Carmelo at kanyang may bahay na maging audience ni Pope Francis. At sa harap din mismo ng Santo Papa, isinagawa ang renewal of vows nilang mag-asawa. Sa isa pang pagkakataon, may ibinigay na regalo si Pope Francis kay Carmelo. Ito mismo ang skull cap na binigay ni Pope Francis kay Carmelo. Mula raw sa ulo ng Santo Papa, personal itong iniabot sa kanya. At ang skull cap, pirmado mismo ni Pope Francis. Ay bitbit kayo mag-asawang Philippine flag. Tinawag niya, we pray for the Filipino. I pray for me, I pray the Philippines. Anong pakiramdam mo nun? Lalo yung pagmamahal ko, hindi lang sa Diyos, kundi sa kapwa-tao. Lalong-lalo na sa mahihirap. Kaya pumanaw man ang Santo Papa, mananatili raw siyang buhay sa mga alaala ni Carmelo. Alaalang di malilimutan din ang baon ng ilang nakasalamuhan ng Santo Papa noong bumisita siya noon sa Pilipinas. Tulad ng bigla siyang dumalaw sa tulay ng kabataan sa Maynila noong 2015. You just want to spend time with the poorest among the poor, the street children of Manila. So it was really a wonderful moment. Kwento pa ni Father Matthew, kumanta at sumayaw pa noon ang mga bata para sa kanilang Lolo Kiko. Isa sa kanila ang 8 taong gulang pa lang noon na si Joseph. Anya, di niya akalain na sa dami ng gusto makita ang Santo Papa, mapalad silang si Lolo Kiko mismo ang dumalaw sa kanila. Nagbigay kami ng mga mensahe na para sa Santo Papa. At pagkatapos noon may mga iilan na ibinahagi sa amin ng Santo Papa na tinranslate ito ni Cardinal Tagle. Hindi ko makakalimutan yung word na sinabi niya sa amin na mahal kami ng Santo Papa. Nakatatak na rin daw sa puso ni John Alvis ang alaala ng pagdalaw noon ni Pope Francis. Kwento niya, kakaiba ang pakiramdam na mayakap noon ng Santo Papa. Sobrang gaan ng pakiramdam ko. Parang, inisip ko nga parang anghel yung yumakap sa akin yung time na yun. Kasi sobrang di ko may paliwanag na nararamdaman ng mga panahon na yun. Di na raw mabubura ang mga aral at pagmamahal na naiparamdam ni Pope Francis sa kanila. Sabi niya sa akin, Father Matthew, dapat ituloy ang mission ng Tulay ng Kabataan because these children are the flesh of Christ. Para sa GMA Integrated News, ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.